Hello, sound check, sound check. Latency check. 1, 2. Checking 1, 2, 3. Hi guys, you are watching Reforge. So today we're just going to talk about a part 2 of our previous discussion, which is this. So later on, i-discuss naman namin yung topic about the reforge in our lives. Paano kami nagkaroon ng changes? Because again, me and Jetro, we did not really, we are not the We're studios not, type, di ba? So hindi naman tayo yung pang honor roll, naka-receive ng maraming awards. Last section nga ako pre lagi. So, upon viewing that clip, this is the continuation. So, anyway, pare, let's talk about Reforge in our life. Of course, di naman pwedeng mahuli tayo, di ba? Mahirap naman yung nagsasabi tayo ng tungkol sa changing the mindset, di ba? Becoming a better person, becoming a better version of yourself. Kung di natin ina-apply sa mismo. sarili natin. Kasi, So, di ba, yung may sinasabi na bago mo ipangaral, gawin mo rin sa sarili mo. Yan. Ano ba yun? walk the talk. Walk the talk, Yan. diba? Baga, parang Walk the talk. tinuruan mo mag-diet pero ikaw lamon ka ng lamon. Oo, di ba? pabaya ka sa Correct. pagkain mo. So parang di naman maganda. So siguro this time, bigay lang tayo ng konting historical background natin. Ano ba yung nangyari sa atin before? Ano ba tayo noon? At ano ba tayo ngayon? Tama. Nagkaroon ba talaga ng, kumbaga yung changes ba? Was it good or was it bad? So ngayon Meron pare. Yan. Meron bang Or nagbago? was there any changes? So bigyan natin ng idea yung ating Maganda yan, reforgers. Kasi actually, ano pa rin to introductory pa rin tayo. Nasa introduction pa rin tayo ng Reforge tayo. So yun, maganda. Correct. Ipakilala natin yung sarili natin. Okay. And eventually, kayo din. Okay. So pare, siguro maganda kwento muna natin where we started. Sige. Siguro kahit not too long ago naman, baka naman makwento natin hanggang sa pagkapanganak natin. Hindi natin alam yan, pare. Pero ibig sabihin, actually, me and Jetro, we met elementary na. Actually, around grade 5, if I'm not mistaken. Grade 5 kami nag-meet. So, kumbaga siguro maganda mag-start kami doon. Kasi somehow, maja-justify ko kung yung mga sinasabi niya ay Grade totoo. Bale, 15 plus years na. Matagal Tayo na. magkaibigan. Oo, matagal na pare. Parang, Nagpas half of our lives na rin na halos. oo, halos dinaig mo pa yung asawa ko eh. Oo, diba? Okay. Sige, pare, simulan natin doon. Yan. So, ikaw muna pare. So, elementary days. Ano ba si Jetro, pare? Typical na estudyante. Basta makapasok, makapasa, okay na. Ganun lang naman ako dati. Oh, Tapos, kung paano tayo nagkakilala. Kasi nagkakilala kami nito, naalala ko grade 5. Anong sa isip ko, pre? Parang clear na parang kailan lang din. Late ako pumasok. Second day ng yung school. Late ako pumasok. So, flag ceremony na. Hindi ko pa alam yung room ko nga kasi second day na. Pero naka-line na kayo. Bayang lupang hinirang. Naglulupang hinirang na. Sabi ko, saan kaya yung room ko? Dala ako ng papa ko. Dinala ako doon sa room. Yun nga daw, grade 5, room ganto ganyan. So, walang tao. Hindi ko alam kasi nakapila ng mga classmates ko. Nandun ka? Oh, yun. Tandaan ko yan. Tatandaan mo ba? Ako yung pinagtanungan ni mama mo nun. Ang lupit mo kasi late ka din. Yun. Kaya natanong. Yeah. Late ka rin. Ito yung parang pinagtagpo talaga. Yun, Ito parehong... Nililate ko tong isang to para itong isang mas late. Yan. Kasi kung maaga ako nun, balamang hindi Actually, ako... pre, no? Parang ang galing din, no? Yung message, no? Sabi ko nga pare, parang minsan parang tinatakda diba? Kumbaga siguro kung parang Back to the Future, kung pwede mong ibalik yung oras. Ang galing. Siguro meron pa ring mangyayari. Sabihin mo nang maaga ako, siguro babalik pa rin ako sa classroom, may naiiwan ako, di ba? Also, ganun din ako. Parang ganun din Diba? Natuwa talaga ako nung pag naglo-look back ako sa mga pangyayari. Sabi ko, ang galing talaga ng ng pagkakataon ng Diyos. Ayun nga, going back. Yun, doon tayo nang nag-connect. Siyempre, dahil nga ikaw yung first ko nakilala, Matic, ikaw yung lagi kong sasamahan noon. Susundan kita, hanapin kita. Saan kaya si Eugene?
Si Odin, ganyan. Ikaw na yung, doon na kita naging ano. Pero sunod-sunod pare, ako. di ba, ma-recall ko lang din. Lagi na ako sunod-sunod Oo. sa'yo. Nung elementary tayo, naging friends tayo. Baga, Hindi ganun ka-solid pa. hindi pa ganun kasolid. Kasi may sariling grupo ka nun Ay, eh. grupo. Kayo Oo. si Pork Chop, di ba? Oo, kami yung mga kukulit. Yan, Doon ako napunta tanda ko yun eh. 5 kayo eh, di ba? Pork Oo. Chop kayo nun eh. Oo. Ako rin nun, iba rin ang grupo ko nung time na yun, pre. Yung mahilig sa Oo, PlayStation. kasi Yan. if I remember correctly, yung iba sa atin, galing sa isang school. Yan. Yung sa... Isang public school parang- pa, doon. sa medyo mas Kalayaan, malayo. oo. Tapos isang bulk naman, doon galing sa kalalaki. Parang So, meron na ding nalipat set lang na sila eh. grupo-grupo. Correct. Ako naman, legit ako na galing talaga sa ibang school. Pareho lang tayo eh. Kasi Pero nung- ako, on my own, wala akong kilala talaga doon. Pareho tayo nun. Wala. Oh. Pero basically, nagkaroon tayo ng different set of friends. Though magkaibigan na tayo ng time na Magkaklase yun. tayo, tropa Diba? na rin. Magkitropa na tayo. Pero meron tayo ibang set ng friends eh. Iba yung sa pork chop mo. Iba rin yung... sa'yo. Kasi kung marerecall ko, meron tayong kaklase nun, yung kambal. Yun, mga Yan gamers ang, talaga. yan ang tropa ko nun Tropa eh. mo. Yan, sila eh. Naalala ko. So, pumupunta pa sa bahay ang mga yan. PlayStation lalaro. kami. Ikaw pare, hindi pa eh. hindi pa. Hindi Pero pa sa ganun. school, nagkakaroon na rin tayo ng konting Tropa tayo, pero Oo. hindi ganun yung May mga band. discussions na rin. Ayan, sa mga crush, minsan, Yeah, pagkikwento. oo. Mga laro. Laro. Diba pare, soccer, yan. Yan. Pag mga tanim-tanim. Sipa, Yan. bagsak, Yan. taguan. Yan ang mga laro natin dati. Di pa uso ML nun eh. Oo. Diba? Ano pa talaga, yung larong kalye pa talaga. Habulan, Tapos, mataya-taya. Kumbaga, naging solid na lang tayo pare. Kailan na lang ba talaga? Ako, para sa akin nung naging high school na tayo. Yan, pareho. High school. So, nung high school, isa pa yan. Parang kung di ako nagkakamali, pare, fourth section ka eh. First year ka eh. Umpisa, oo. Tapos third ako Hindi eh. tayo magkaklase Hindi ng tayo first year. magkaklase eh. So, pero, hindi ko makakalimutan, pinupuntahan kita sa kabilang building. Oo. Diba? Binibisita kita. Oo. Diba? Parang, jet Diba? Parang ganun. Tapos nung time na yun, talagang nandun pa rin yung friendship eh. Pero hindi nga lang ganun pa kalalim. Hindi, oo. Pero kumbaga, still, parang tayo eh, parang magjowa na on-off eh, di ba? Kumbaga, Hindi nagbe-break. nakikita eh. May something eh. Pero, di naman din talaga matindi. Parang di pa nagkakaaminan. Hindi pa. Pero, on some point, kasi pare, nakita ko, in terms of interest, talagang from the beginning, meron tayong same interest eh. Hindi pa natin pwede i-consider yan as parang passion or goal eh. Kasi pare, napakababaw natin nun. Babaw. Bata pa talaga. Pare, para lang, kasi di naman tayo kilala ng mga viewers natin, ng audience natin. Pare, grade conscious ka ba nun? Sa tingin mo, ako personally, hindi. Wala akong pake-pre. Kasi, yun nga, yung parang feeling ko, bare minimum lang, okay na ako. Oo, correct. Basta wag lang ako matanggal sa school, okay na ako. In terms of pare, competitive ka ba? Hindi eh. Hindi rin. Wala sa akin yun, pre. Wala talaga eh. No? Wala eh. Alam mo naman ako, hindi ako sports na yung competitive Pareho. sports. Hindi. Oh. Wala akong ganun eh. Hindi tayo yung basketball tayo. Oo. Diba? Tapos pag nakikita ko yung mga guys na ganun, parang lalo akong nakikita na, ay, iba ako, hindi ako katulad nila. Parang para sa akin, na hindi ko naman sobrang na-down sarili ko, pero parang hindi ako confident. Parang, ay, iba ako, hindi ako yung... At saka, parang, ako naman pre, nung elementary tayo, kasi dahil halos same naman tayo, parang dumadating ako sa point nung elementary na, tatanungin ka, sinong pambansang bayani? Alam mo yung sagot eh. Pero di ba? At the back of your mind, alam ko to eh. Tama ko to eh. Yung pag tumataas ka ng kamay, dahil paano ka pa? parang gumano ka eh. Alam mo kung sino. Pero pag nalilinga yung teacher mo, parang medyo pinababa mo eh. Parang, hindi, mali yata. Tama. Tapos parang, hindi, sure ako eh. Kumbaga pare, siguro, Pareho tayong ganun. some point, wala pa yung confidence. Wala pa. Tsaka, alam mo, kung meron tayong viewers na mga kabatch natin, kilala nila kilala, tayo eh. Alam naman nila. Alam nila, di tayo nagjo-joke ngayon, pare. Talagang, So, ayun nga. masasabing school bukol eh. No? Going back to the main topic,
high school tayo talagang Naging naging solid. magkaibigan eh. Especially, I would say, second, third year. Oo, Kasi, yan, naging magkaklase yung tayo nangyari, ng di ba? second year. Doon tayo talagang tumibay nung Correct. nangyari yung sa personal mo. Parang doon tayo, although medyo may time na medyo napasama ka sa iba eh. Oh, meron pa rin eh. Yosi, Meron di pa ba? rin. Napaano ka. Meron pa rin. Nadi-divide pa rin tayo Nadi-divide eh. Pero kumbaga, parang still coming back ka talaga eh. Bumabalik-balik pa rin eh, di ba? Parang yung crush mo nga na Di ba? Parang pusa, first niligaw. love mo na Ayan. di ba? Parang pusa, niligaw mo na, bumalik Balik pa pa rin rin, eh, di ba? Ganun Kumbaga, eh. pare, high school naman. Pero, doon tayo sa, kumbaga yung natin, personality. Pare nung high school, nagkaroon ng changes. Mas naging confident, mas naging competitive. I would say, personally sa akin, hindi. Hindi pa rin. Same pa rin ako nung elementary ako. Siya pa rin ako. Pareho Nung pa high rin, school. no? So, basically... Ikaw, yung perception mo sa akin. Yung time pare, na yun, hindi. Sure din ako doon sa sinabi mo. ganun pa rin. Oo, wala eh. Actually, medyo mas lumala nga nung nag-high Naging school bukol tayo. lalo eh. No? Di ba? Oo, kasi pare, ito yung era na nausap na yung mga computer shop eh, di ba? Tama. So, Tama. alam mo naman. Cutting. Correct. So, cutting classes na medyo tumatakas, di ba? We had our fair share din ng mga ganyan. Oo naman, pare. We cannot say na parang, hindi, ito na ako ngayon eh. Tsaka ako nga, nabanggit ko nung first episode natin, lagi akong last section. Pareho lang, pre. Hindi ako yung napunta sa upper section, first section. Lumamang lang naman ako sa'yo, isang section lang. Parang, pag ganun nga, parang, Hindi. sino mas matalino na. Kaya lang naman ako lumalamang sa'yo ng section kasi Apelido. Yun. letter A eh. Di ba? Kaya So, ako, ara ko eh. medyo na lipat nyo si A dun sa kabila. Angat. Ayan, medyo bukol pero pwede pa rin, iangat nyo na. So ikaw, ganun din ba yung tingin mo sa friendship natin nung high school? Doon tayo Totoo pare, nung high school, medyo mas naging matured. Yung Pero, friendship natin. I would say, when it comes to personality, ako naman, ganun pa rin eh. Parang meron pa rin akong, ano bang tamang, doon? Inferiority complex. I have this fear palagi na parang pag may gagawin ako, lalo na pag medyo bago, or meron akong susubukan, meron nang nag-urge inside ko eh, na parang, gawin mo. Sige. Try mo, baka maging okay. Pero meron din at the back of my mind na nagsasabi na, wag, paano kung pumalpak ka? Wag na, baka mapahiya ka. Oo, ako rin. Di ba, wag na, kasi, tawanan mo, nila ako. Paano ka lang dyan? Mas, Papahiya kumbaga, ka lang. baliktad eh. Di ba, ngayon kasi, mas, opportunista ka eh. Diba? Kahit sige, pag nakita mo yung opportunity, parang bahala na. Sige, basta mahalaga subukan natin. Dati kasi, ang perception ko sa ganyan is, mas malakas yung inner voice ko na nagsasabing, wag mapapahama kaya. Wag mapapahiya ka. Wag di ka sigurado dyan eh. Baka pagtawanan ka. So, mas nananaig sa akin yung baka makriticize ako. Mas nananaig sa akin yung baka mamaya ayun, 'di ba? Magmukha ka ng tanga doon. So parang instead of trying, you end up not even bothering na gawin siya talaga. Huwag na lang. So somehow masasabi ko, medyo lumala nung high school. At the same time, alam mo naman yung nangyari sa family ko, 'di ba? Palagay ko ayun yung yung kumbaga nag-boost ng pag-mature mo agad-agad. Somehow masasabi ko na hindi ko rin masasabing totally nag-boost. Pero siguro somehow naging awakening din siya sa akin. Kumbaga naharap ka agad sa seryosong parang bagay ng buhay. na-wake up call din ako that there are certain things na parang ayoko nang maulit. Diba? So ayun, doon ko napansin yung sabi ko, doon nga, pansin ko yung nangyari yung time na yun. Sabi ko sa si Eugene, mas mature sa mga tropa, siya yung mature sa amin. Kumbaga, ewan ko kung napapansin mo yun na ikaw yung parang pag sinabi mo, pinapakinggan. Parang, kasi ang perception matured na. Yun. Sa bagay, dati mahilig sila humingi ng payo sa akin eh. Kasi nga, knowing you, na dumaan ka sa pagsubok nung time na yun at an early age. Yun nga. So, may wisdom.
Pero ganun. alam mo pare, siguro ang isa sa hindi ko lang napansin sa akin na pag nare-recall ko, parang may traits na pala akong gano'n. Siguro yung way ko ng pagsasalita na yung parang kumbaga convincing, medyo magaling, na-apply ko lang siya sa mga taong close ko eh. Diba? Parang nakakausap kita ng maayos. Kasi Masinsinan, confident wala ka, akong wala fear. kang fear na, di ba wala akong takot na wait, baka mamaya payuhan ko to ng mali. yung pala, Baka inaano lang mamaya ako. sabihin ko sa kanya na alam mo Jet, ganito gawin mo. Tapos magkamali, baka sabihin, ikaw kasi sinabi mo sa akin, ganyan. So, si Eugene, nag-a-advise Ayan, sa akin. wala akong ganung fear. So siguro, kaya parang yung confidence ko to speak, to give an advice. Ganun na lang. Okay. So, I mean, late ko na rin naman napansin yun. And then, actually, ang wife ko nga, nung na-recall ko lang, nung college kami, sinabi niya na yan, sabi niya, alam mo, may talent ka sa pagsasalita eh. Iba ka makipag-usap sa mga may edad na, iba ka makipag-usap sa ano. Very professional ka, sabi niya. Pero alam mo, honestly, sobrang deflective ako dati. Yung parang, feeling ko, sinasabi mo lang yan kasi malapit tayo eh. Feeling ko, sinasabi mo lang yan kasi ano tayo eh. Kumbaga, ganun ako Kaibigan eh. kita eh, close kita eh. Sobrang rejective ako Ano ka? pagdating sa praise. Oo. Ganun. Imposter syndrome ba Ayun, tawag dyan? oo. Parang hindi eh. Kaya mo lang sinasabing magaling ako Hindi kasi ako kaibigan magaling, kita. So parang feeling ko parang binoboladas mo lang ako. Dine-devaluate mo yung opinion Ganon kasi. din naman pag nanggagaling sa ibang tao, parang pag sinasabi nila, you know, you're Galing good mo. at you're speaking. Ay, hindi po, thank you po. Di ko siya tinitake as something na credit. Siguro, meron ako nararamdaman na konting parang, uy, thank Tuwa. you. Pero, pare, promise, mas lamang yung ano sa akin na hindi. Siguro na Sabi ano mo lang lang yan, yan. oh. Baka naman binibiro lang ako na. Wala akong factor na naisip ko na, hindi, magaling ka. Diba? Kasi dyan mag-uumpisa dapat yan eh. You should know yung sarili mong value before you can give value to others. Diba? Kasi parang it starts with, alam ko sa sarili ko, matutulungan kita. Tama. Before you can even help others. Sa Diba? iba. So yun, yung elementary and high school, friendship natin, doon nagsimula. Nag-start. Pero somehow, makikita mo, masasabi mo ba na ang mature, kumbaga, nag-mature ka ba nung high school? Hindi. So, sasabihin ko nga, yung binanggit ko kanina, nung elementary Jetro, siya pa rin yung high school na Jetro. Ikaw ba, on your end, yung elementary bang Eugene, siya pa rin yung high school na Ako Eugene? hindi. Hindi. Doon na tayo sa college na tayo. Yung time na nag-college tayo, hindi na tayo magkaklase. Hindi na. Magkaibang school na tayo. Pero nagkikita pa rin Nagkikita lagi. pa rin tayo. Pero pare, going College back lang na to, dun sa going back lang dun sa high school. Yung sinasabi ko na hindi na ako pareho ng dati. Okay. Pare, hindi ako katulad ng dati for the better. Hindi ako katulad ng dati na mas naging mas nag-worse. Na-suppress pa lalo. Diba? Nung elementary tayo, di tayo tumatakas. Tsaka pre, hindi tayo nangungopya. Ang dami. Bobo tayo, pero hindi tayo mangungopya. Ang dami nating ginawa nung high school na medyo mas lumala. Which is, on some part, I cannot say I'm proud of na, ganito ginawa ko, tumakas ako I cannot say na I'm really proud, pero I would say na hindi ko rin siya babaguhin. Kasi somehow, these bad experiences, ito yung nagmumold sa'yo to become better eh. Who you are today, di ba? Yes. Naging yun. It's a realization di ba? Na once you accepted your mistakes, it makes you a better person. Tama. Di ba? Kaya sabi nila, learn to accept criticism. Yes. Kasi kung laging, kung i-deflect mo lahat ng bagay, good or bad, it doesn't give you improvement. It doesn't give you a chance para mas mag-grow ka pa. Okay. Diba? So, dun nag-umpisa ang maturity. Pero I would say, syempre, dahil nga ang tinatanong natin, yung perspective natin, yung time na yun. Yung point of view natin during nung high school, nung time na yun, malala. Malala. Para sa akin, pre, sa akin malala. And ako, I would say yung sa kanya malala din. Kasi, hindi pareho, pero malala din. Pare, halos same tayo ng mga trip nun eh. Di ba? Actually, oo eh. Takas. Hindi na lang namin sasabihin yung mga bagay na ginawa. Huwag mo na masyadong i-detail. Okay. Diba? Saglit. So, ayun nga pre, yung college na, iba na, di ba? Kailangan ng, alam na natin na after nito, work na. Correct.
totoong buhay na. Somehow, pre, ginagawa pa rin natin yung old habits ng Oo, high yung, school eh. yung fun na Oo, tinatawag di ba? natin. May time pa rin minsan, di tayo papasok. Oo. Pero somehow, parang restricted na. Kita-kita, Oo. ano. Somehow restricted na in a sense na parang sinasabi na rin. Kumbaga, may time na makikita mo ako sa computer shop. May May time na hindi. wala. Ikaw rin, gano'n. Minsan, mapupunta ako doon, wala ka. Eh, May di ba? time na hindi. Sabi mo na sa akin, to, hindi mo na ako kailangang pagpaliwanagan Oh, pa. yan. Di ba? Old lines ko yan eh. Nung tinanong kita, o pre, baka mamaya may klase kayo. Hindi, sabi nung prof namin, wala. Oh, wag ka na magpaliwanag. Di Hindi mo. mo ako teacher. Di ba? Hindi mo kailangan magano. Wala kang Sinungaling. papaliwanag sa akin. Wala Kahit naman nandun teacher mo, hindi naman ako magagalit eh. O, di ba? So, Kasi naalala ko yun talaga, pre, parang wala pang hindi pa bukas yung internet shop, nag-aantay na ako nun para pare. magbukas siya. Correct. At saka pare, Ganun ako nun, parang school bukol. correct. Siguro pare, parang ano na siya eh, regulated na pasaway na. Yan. May choice na akong Correct. gawin yun. Kasi kumbaga, nung high school, school. talagang full-fledged pasaway eh. Ah, Di ba? Ako, aminado ako kasi madalas din ako napapagalitan ng magulang ko nun. oo. Unlike nung college, medyo parang mas maluwag na sila. Actually, yung nagluwag sila, doon ako medyo mas nakaramdam ng pressure lalo na parang, nako, baka mamaya bumagsak ako, paano na yung future ko? Parang gano'n. Somehow siguro nagkaroon lang ako ng konting awakening, pero hindi ko pa rin masasabi na totally. Parang nag-mature na ako eh. Kasi yun lang medyo nagnenet pa rin tayo, nagnenet shop pa rin. Parang nandun ka Tama. pa rin sa bad ways mo eh. So pare, since medyo okay tayo dun sa elementary to college days natin, ano yung mga pare naging struggles mo lang bago ka makarating dun or bago mo maisip yung talagang kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Ano ba yung mga dinanas mo, mga struggles, mga Okay. personal problems? Sige. Okay. Cut. Dito kasi dapat tumitingin si Sir Clit eh. Nagre-record din si Sir Clit eh. Hindi ko alam tuloy kung malinaw ba, malabo. Oh, kasi dumidilim na eh. Pero ito, naglagay sila ng ilaw. Hindi ba maliwanag yung mukha ko? Kasi actually, nasisilaw nga ako kanina pa sa I mean, dito ka dapat nagmamonitor. Sige. Game. Hindi naman maliwanag yung mukha ko. Hindi, mo lang pre. Check mo lang kung... Hindi, okay na yan. Check mo lang kung dumilim na ba, ilang minuto na ba. Yung usual natin. Wala ka naman kailangan adjust dyan. Gina. Struggles. Tayo. Naging struggles. Ayan. Struggles, pre. Struggles. Naging kong struggle sa buhay ko nung time na yun. Personally, unang-una, pre, hindi kami mayaman. Oh, Alam mo tama. yan. Pareho lang. Alam mo yan. May nagpaaral lang sa akin, kaya ako nakatapos. Tapos naalala ko pa nun, sabi mo nga, na ini-encourage mo ako na, pre, mahalaga nga yung education. Para sa'yo, di ba, noon pa lang, advocate ka na talaga ng education. Oo. Kasi sinasabi mo yun sa akin, tanda ko yun. Hanggat maaari nga, sabi mo, bachelor ang kuhanin mo. Ganyan, di ba? Ina-encourage mo ko na, tuloy mo yan. Tapos, yun nga, struggle financially. Correct. Pangalawa, yung wala akong circle of friends doon talaga sa school. So, hindi ako excited pumasok kasi correct. walang motivation na nga. Wala pa akong nilulook forward na, nandun tama. si Eugene. Tama. Gets mo ako? Kasi mahalaga sa, teenage. Hindi pa ako kasi youth. matured pre. So, Correct. sa akin, struggle ko yun. Yung Naghahanap ng kasama palagi. social Yan. life ko. Tapos financial, wala din. Mm. So, yun yung mga naging struggle ko. Ang pinakamabigat talaga doon para sa akin, financial. Kasi yung family namin, hindi naman kami, wala talaga Totoo. kami. Kung titingnan ko nga pre, ngayon sa pangunawa ko, mahirap kami. Masasabi ko kung titingnan ko yung dati, mahirap kami. Oh, tama. Mahirap. So, yun yung struggle namin. So, I mean, bukod sa naging personal Financial, struggles mo, pare, paano ka dumating dun sa point na parang, ito gusto ko eh. Parang yung sa Paano gusto kong nakatulong yung struggles mo, pre? Dun sa parang Tinahak goals ko. mo? Oo. O dun sa gusto mong maging changes? Ako dun naman sa pre, kasi ang gusto ko talaga,
maging piloto. Okay. Mahal nun, di ba? So, wala kaming financial capability. Nakita ko, may aviation maintenance technology nung sa Aura nung time na yun. So, Correct. sabi ko, pinakamalapit sa totoo kong gusto, eto, pag may mekaniko ng eroplano. Tama. So, sabi ko, eto ba yun? Baka galing sa taas to. Na Correct. hindi man ito yung talagang mo, pero somewhat related. So, yun, na-realize ko na siguro gusto to ng Panginoon kasi ginawa niyang available Correct. sa vicinity ko. Tapos may nagpaaral sa akin. May tumulong. So, parang inaan ni Lord na, hindi, tuloy mo yan. Correct. Yung kakulangan mo, ayan. Sinupply na eh. Di ba? So, ano pang palusot mo para Correct. hindi gawin? So, yun. Awa ng Diyos, after ilang years, natapos ko yung course ko, pre. Yun. So, somehow, yung struggles mo, nagbunga siya. At the same time, masasabi mo ba na yung mga struggles mo, nakatulong naman siya sa'yo? Very. Sobra. So, Yung hindi mo siya struggles kino-consider as parang, kumbaga, kung maibabalik mo yung past, di mo ba tatanggalin tong mga Hindi, struggles na to? Hindi, pre. Bakit naman, pre? Ang lapit sa puso ko nung kahirapan namin ng pamilya ko ng time na yun. Nagi siyang alam mo yung motivation na ayoko nang mangyari to sa mga pamilya ko, sa magiging kong pamilya, ayoko na danasin nila to. Pero alam mong integral yung mga experiences na yun. Correct. For you to push forward, Tama. to do better, Yun. to improve your way of life, pati yung way of life ng pamilya mo, ng magulang mo, ng parents mo. Yeah. So yun yung inano ko, pre. Ngayon, up to this point, tuwing nahihirapan ako na napaka-basic lang naman na, para ako nagiging iyakin sa mga bagay-bagay na iyakin na reklamador or may nasasabi. Binabalik ko yung sarili ko doon sa panahon na nandoon kami sa bulok namin bahay na laging binabaha. Na wala kaming pagkain palagi. Binabalik ko doon. Sabi ko, kung yun nga, kinaya mo at nakarating ka sa kung saan ka ngayon, eto lang, nirereklamo mo. Correct. Hindi ka ba nahiya sa Diyos na nagbigay sa'yo ng lahat ng yan? Yan. So, ayun, naging driving force yun, pre. Yung challenge na yan, yung financial challenges sa family, naging driving force yun. Tama, pare. Go. Yun, So, pre. yun. Sa'yo naman, Alam mo, pare, no? Feedback nakita lang. mo ba yan? Feedback lang doon sa sinabi mo. Sobrang powerful niya eh. Kasi majority ng mga nakikinig sa atin, for sure makaka-relate tong mga to eh. Alam mo, pare, there's no single person in this world na hindi nakaranas ng struggles. At tayo meron eh. At certain point in our life, mararamdaman mo talaga na parang, wait, ba't parang pinag-iinitan yata ako ng pagkakataon? Correct. Ano bang nagawa ko? Ba't parang against all odds Diba? sa akin, di ba? Ginagawa ko yung best ko. Bumagsak ako sa exam. Biglang hindi lumabas yung ni-review ko. Parang, instead of thinking sana, instead of thinking na, baka naman, nagkamali lang ako ng intindi. Siguro next time, medyo mas gagaling ako na lang. Mas unawain ko na lang para lang makapasa ako. Instead sana na maging solution finder tayo. Ang nangyayari kasi sa atin is nagiging fault finder tayo eh. Di ba? Parang, hindi ko kasalanan to eh. Di ba? Diba? Sino ba yung nagdadahilan nito? It's either may sisisihin kang iba or sisisihin mo yung sarili mo. Di ba? Na parang, wala talagang mahina ako eh. Wala talaga. Siguro, talanan. Ito lahat na talaga tayo, to. pre, dumaan din Diba? talaga. And I mean, may mga challenges talaga and struggles na out of our control. yun. Totoo yun, pre. Diba? Pero ang pinakagusto ko sa sinabi mo, kaya tinanong kita, nilinaw kong mabuti yung tanong ko sa'yo eh. Tinanong kita, kung bibigyan ka ng pagkakataong bumalik, tatanggalin mo ba lahat ng struggles mo? Dahil I would answer the same, pare. I would not remove a single struggle in my life. Why? Without these struggles, hindi ako ngayon ang kausap mo. Tama. Hindi ako to. I would have been a different person. Para ma-add ko lang ito medyo, tawag dito, illustration lang. Katulad ng isang, jewelry, ba, gold ring. Ay, espada. Nag-make ng espada yung blacksmith. Dinadaan niya yun sa apoy.
No. Sa mainit na temperature. Yan. Isasalang niya sa init, ilulublob niya sa tubig. Correct. Isasalang niya ulit sa init, ilulublob niya sa ulit. Tapos, hinahataw-hataw niya pa yun ng Right, martilyo. pinoforge. Pinoforge niya. Yun yung Kumbaga, nagsisilbing parang struggle sa buhay ng tao. yung value niya, hindi agad nakikita Hindi sa umpisa agad. eh. Yung nararamdaman mo, puro Diba? pasakit eh. Puro pagsubok eh. Una, nakikita mo lang, ba't ganun? Ang pangit na yung tsura. Oo. Pukpok pa ng Oo. pukpok. Wala espada ba to? Parang ano lang to. Pero, hindi natin alam. In the Pinagtitibay. end, pinagtitibay ka. Hinahasa ka. Yan. Yung finished product, pag nakita mo, Correct. kaya pala. Alam Alam mo mo, na marirealize. Yan. Almost the same concept yan ang ginagamit ko sa school. Oo. Sabi ko, do you know how diamonds are formed? Under pressure. Correct. Sabi ko, ang mga diamonds, pag kinuha mo yan sa minahan, hindi yan Hindi yan maganda. refined Baka pa. kala nyo, pagkuha mo, Sing-sing. naka-diamond na Pang yan. sing-sing na. Diba? Parang, wow, ang kinis. Hinugasan mo lang, napakaganda. Pang proposal Oh, na. yan. Sabi ko, pag kinuha mo yan, madumi yan. Madumi. Hindi siya ganun ka-clear. Or ba yan eh, bato, may mga Oh, bato. parang or lang siya talaga na kumbaga marumi. Bago maging diamond yan, dadaan yan sa intense heat and pressure. Ibig sabihin, to form a very good diamond, you must undergo intense heat and pressure. And you need to survive those pressures and heat. Kasi otherwise, too much heat, too much pressure Will can break, you. 'di ba? Diba? Can Oh. break the diamond. Mm. Hindi ka magiging ganun kaganda eh. Imagine kung ang Ang diamante galing, no? nga eh, dumaan ka sa paghihirap bago ka naging napakagandang Ang diamante. galing, no? Ganun din ang tao. Galing nga eh, kung iisipin mo eh, no? 'Di ba? You have Doon. to undergo pressure eh. Kaya nga minsan ang tao, yan yung gusto kong tanggalin sa mindset ng ibang tao na when you've undergone pressure, it's not because sinusubok ka eh. Oo. It's not because pinag-iinitan ka. It's not Oo. because parang ito, inaano ka Against. na naman, ito na naman ang pagkakataon, galit na naman sa Kontra akin. na naman sa akin yung mga bagay-bagay. It's not that. It's just that you really have to undergo those pressure in Mm. order for you to become what you are supposed to be. Yes, what you are designed Diba? and Ito ka destined eh. to be. Kasi katulad yan, imagine pre, if hindi tayo mag-undergone sa pag-aaral, hindi mo maintindihan yung pag hindi ka Hirap. nagbasa, Yeah. hindi ka nakinig, wala kang basic life. Basically. Tanong, pare, how would you understand anong pinag-aaralan mo? Mm. How would you give an advice sa ibang tao na ikaw nga hindi mo nga mapaliwanag? Kasi you did not struggle to study. Mm. 'Di ba? Kasi when you struggle, you understand the value of what you're giving. Yes. Pinaghirapan ko 'to eh. Kaya nga isa pa 'yan, pare. Bakit ba ang mga companies, 'di ba? Most of the companies bago sila magbigay ng pricing ng product nila, ang unang tinitignan kasi is the value. Mm. And to give that value, ano muna ba yung prosesong pinagdaanan yan? Dumaan sa manufacturing company yan. Ang hirap ng kinuha kong mga materyales. Ang hirap ng proseso ng paggawa niyan. Mm. So it's just right na ibenta ko siya ng mahal because of the intense process na pinagdaanan yan. Okay. Diba? Tama. So, ikaw naman, pre. Ano yung naging sa'yo? So Struggles many, mo. Siguro yun, nabanggit ko naman sa'yo kanina. Isa sa mga naging struggle ko din kasi is parang, una, wala akong self-confidence. Mm. So, I always think, I always have this thoughts in my head na parang, wag mo na subukan. Mm. Mali yan. Wag na, mapapahiya ka lang. Laos. O yan, di ba? Parang, wag na, Malalaos. pagtatawanan ka lang. O, Malalaos aasarin ka ka lang lang. ng mga yan. Ah. So, somehow, yun yung unang struggle ko. Siguro yung second struggle ko is, ayan, yung nangyari sa family ko. Mm. Pero, I mean, siguro later, papaliwanag ko na lang kung ano rin yung, nakita ko ko may purpose siya talaga eh. Tama. And lastly siguro, one of the struggles na sa tingin ko naging main factor or naging game changer sa akin. Alam mo, si misis ko, Nung na-meet mo. lagi niyang sinasabi sa akin, ever since. Alam mo, dreamer ka eh. Nakita ko sa'yo dati pa na may pangarap ka eh. Oo. Pero yun nga eh, hindi ko lang ma-specify kung ano ba Ano? talaga yung gusto ko. There is this little voice inside my head and in my heart
that is saying na you're more than this. Hindi ka lang ito eh. May level of competency ako dati na parang kaya ko to eh. Pero at the back of my head, meron ding naghumihila sa akin na hindi, wag. Di mo kaya yan. Ayan ka na naman eh. Mapapahiya ka na naman. Parang nagsiset din kasi ako ng expectation for myself. And yet, siguro kulang lang ako sa action. Pero ang problema pa sa akin nun, pag hindi siya nangyayari, I easily get upset. I easily get discouraged. Tapos ayaw mo na. Tapos ayaw ko na. Parang ningas Hindi ugod. para sa akin yan. Yan. Bawa ngayon, naglaro tayo ng Jack and Poy. Di magaling, Jack and Poy, magaling ako dito eh. Nung natalo kita ng salud. Natalo kita ng isa. talagang ganado ka fire na. burning, di ba? Pero, nung natalo mo na ako ng 2 beses, 3 beses, wag na. Hindi, magaling ka talaga. Hindi ako para dyan. Hindi ako dito. Parang ganun eh, I easily quit. Which is, yun yung mga nakita ko naging struggles ko. Mo. Yung And again, confidence and ano mo. Kung ako din ang personal Wala ka pang na grit tatanungin. nun. Wala Wala pa. pang grit. Wala. Itong grit na to. Wala. Ayan. Balikan ulit. Yun yung pangano natin. Ayan. So yun pre, wala ka pang... Wala. Wala rin akong purpose nun. I mean, napaka-general eh. Kahit nung graduate ako ng college, ang gusto ko lang, yumaman, maging successful, very broad. Na parang, sino bang may ayaw yumaman? Sino bang may ayaw maging successful? Everyone wants the same thing. Pero yung specific na, ano ba yung gusto mo talaga? 'Di ba? Paano mo achieve yan? Wala akong ganun. No, walang direction, walang specific na gusto, mababang self-confidence. Yan ang struggle ko. At kung babalik ko yung tanong ko sa'yo kanina sa akin, hindi ko rin aalisin lahat yung struggles na yun. Kasi this is one of the reasons kung bakit may Reforge tayo ngayon. Tama. The very same reason. Tama. It's because of Reforge na gusto natin, di na nila kailangan itong madanas eh. Diba? Yun yung sinasabi ko nga din sa mga estudyante ko minsan. Di nyo kailangan maranasan yung struggle ko. You just have to understand ano yung naging struggle ko at kung pwede nyo namang iwasan yun, mas Why maganda. Oh. Diba? You just have to learn from the Parang experiences cheat of others. code na nga yun, pre. Correct. Diba? Diba? Kaya nga pare, very old line na narinig natin dalawa na dati di tayo masyadong naniniwala. Diba? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Favorite lines ng parents. Yes. Na ngayon, it makes a lot of sense. A lot of sense. Diba? Experiences can help you big time. Diba? Would you imagine if we had the experience before? Yung ganito? Diba? We would have made a very big decisions better decisions, diba? Kumbaga, better than kung ano yung tayo. Pero again, tama lang yung nangyari sa atin. Yun for the, Kasi yung nangyari sa atin, on the other hand, it was a good part of my life na tumakas tayo. Yung mga kalokohan diba? days. Na, kumbaga, nagiinom kasama tayo. yun, gala, alam mo, cutting. those experiences is something na when I look back, hindi ko siya tinake as something na ito kasi si Jet eh. Hindi ko siya it was dapat. all worth it eh. No? It was all worth it. Tama. It made my teenage life the best years of my life. Tama. Ako din. Yan. Agree. Very agree, pare. Sobrang masaya ako, pare. Kasi, it would have been different. Baka pag masyadong serious din yung buhay ko, di ba? Tapos, by tumanda ka na, dapat pala, trinay ko tong ganito, ginawa ko tong ganyan. So, siguro, after ng struggles, so, ano yung naging motivation para, what motivated you to have the goals that you have today? Ayun. Yung, paano ako na-awaken na dapat do more, do better, to improve all. Because of this struggles, parang ito, na-formulate ko yung goal ko. Parang ganun eh. So, anong nangyari? What motivated you to have the goals na meron ka ngayon? Yun, nabanggit mo kanina. Yung, ayaw mo na iparanas sa kanila. Correct. Ako naman, kaya ako pag ginagawa lahat ng pinaghihirapan ko ngayon to prepare a good life for my family. Hindi man ako yung yumaman na sobra, correct, multimillionaire na uso ngayon sa social media. Hindi man ako umabot sa ganun. I will provide them the life that is fit for their growth. Diba? That they deserve. To facilitate a healthy environment. Correct. Diba? A good family. Para
maging sila, productive members of the society. Correct. Yun ang gusto ko. Kasi para sa akin, pare, pag napasaya ko yung pamilya ko, times 10, times 100 yung saya ko. Tsaka iba yung fulfillment Iba yung fulfillment. Pag I mean, basically, though wala ka pang, Yes, wala ka pang wala pa. children, wala pang mga Married anak. pa lang. Oh, married. Pero pare, di ba, yung umuwi ka sa bahay, Yes. may dala kang pasalubong sa misis mo. Ah. Di naman ikaw yung nakinabang. And yet, bakit ka masaya? Yun nakapagpasaya ka. Ayun, di ba? Nakapag-provide ka ng pangangailangan. Correct. Nakapagbigay ka sa magulang. Correct. Nakatulong ka sa kapatid mo. Di ba? I mean, these are simple joys na Iyon, di naman ikaw nakikinabang eh. Mm. Nung binigyan mo ng pera si Perez mo, ikaw ba nakinabang? Hindi. Nung binigyan mo ba ng gamit or ng damit si Kapatid. girlfriend mo, si misis mo, Mm. ikaw ba ang nakinabang? Hindi. And yet, there's this small joy in Yes, your heart. yes. Actually, it's not small. It's very a big joy Malaki. in your heart na parang, wow, Ayun, bili ko kaya siya ulit next time. I have the money. So yun pre, Yeah. yun yung nagiging motivation ko to do better, to excel in all what I do, to take more risks, to provide and create a better life for this generation and the next Yan. sa family ko. That's why talagang, reforged talaga. Reforge talaga pa. Sobrang tindi ng changes, no? Oo. From a mindset of, Kilala mo ako. di ba? Kilala mo ako. From a school bukol mindset to a goal-oriented person. Oo. Ang layo eh. Ang layo. Di ba? From a person with no goals, Oo. no big plans. At saka, Diba? ma-add ko lang nagkaroon ako ng realization nasa mid-20s na. Actually, patapos na yung 20s ko nung pumasok Buti nga, akin. medyo maaga ka eh. Hmm. Medyo 30s na. Ikaw? Recently. Oo. Recently lang. Oo. During the Pero pandemic again, lang. It's not a bad thing. Ay, totoo. Di ba? Tsaka it's not a rat race, pare. Hindi yan karera na Hindi naman porket paunahan. Hindi paunahan. Naisip mo na yung goals mo, may plano ka na, Oo. may ginagawa ka na sa buhay mo. Hindi naman pwedeng dapat, dapat Ako rin. pareho kami ni Jet, dapat sabay. Dapat, hindi. It's not a rat race. Yun yung, diba? yun yung individual path natin. Kami kanya-kanya tayong timeline. And we don't have to compare ourselves, Ah, 'di ba, with other people. Tama. Kasi your life may be taking a different route. mm-mm. It may be taking a little longer, but it doesn't mean you're not getting much. Kumbaga, you're not getting closer there. Tama. Kumbaga, it just so happen, may nauna lang sa'yo. Mm. And we just, It's not a bad thing. yes, we Hindi don't mo need dapat, to look at it as something Negative. negative. Actually, dapat nga ma-motivate ka pa. Tama. Diba? Tama. Na parang, I Ako need to din. do it better. Ako din, di ba? Parang kaya ko rin yun. Correct. So, ikaw pare, ano yung naging report sa buhay mo? Sobrang laki. Bakit mo ginagawa lahat yan? Ayan. Sobrang big yung naging impact sa akin, especially nung pandemic. Mm. So many realizations, so many, actually, I would say na sobrang daming struggles pa rin during that time. Because first of all, my son was diagnosed with autism. Yes, oo. Alam mo, it's not about yung pagtanggi kung ano yung naging problem niya. But it's about, parang, bakit siya? Ang daming Diba? bata, ang Correct. daming tao. Bakit Ba't siya anak ko? bakit siya yung nagkaganito? Alam mo, napakasakit sa isang parent na knowing that your children, alam mo yun, nagkakasakit, may problema. Parang you want to take it sa sarili mo na lang. Parang ako na lang. Kung siyang nagkasakit, ako na lang po ang bigyan nyo ng sakit. Ako na lang. Kasi, kumbaga, ako, I could tolerate eh. Kaya ko yan eh. Pero sila, di ba, it's a different thing, Bata lalo na pa pag sila. bata yan. So, sobrang laking awakening sa akin. That was a wake-up call. At the same time, ang trabaho ko before, alam mo naman, I was working in the bank. And alam mo naman, before the pandemic, actually, ang uwi namin ng asawa ko is between 8 o'clock, 9 o'clock. Gabi na. Actually, makauwi kami ng 9. Maswerte ka na yan. Maaga na yan. Maaga na yun. We would go home. Yung anak ko tulog na. Tulog. And somehow parang Family time is not wala, there. absent. Absent, At the same time, every weekend, I have to still work. Kasi may may duty pa kami, especially I was working in armored van before. Yes, So, nire-require kami to work on weekends. Sometimes, kung medyo
siswertihin ka pa Sabado-Linggo. Sabado, Linggo. Diba? Though hindi naman whole day, but basically, it still takes up much of my time instead of magstay na lang ako sa bahay. So, yun, ang ano sa'yo. So, nakita ko yung absence namin was the struggle part. I mean, this is something na I would have removed. I could have removed. And yet, money di ba? Kailangan talaga I mean, kung hindi rin naman ako magpo-provide, di ba? Sinong magbibigay ng pangangailangan ng family ko? On the other sense, medyo dahil dun sa absence naming mag-asawa, somehow yun yung nakita kong malaking underlying factor kung bakit nagkaroon din ng problem si anak ko. Kasi alam mo, during the pandemic, everything was closed, everything shut down, maagang umuuwi, 'di ba? If I can remember it right, pare, papasok ako sa work dahil walang public transportation noong 2020, 'di ba? Papasok ako sa work at 9, magpi-pick up lang ako ng few clients. And then, pagdating ko ng 10, tapos na ako. Pagdating ng 10:30, nasa bahay na ako. Ganun kadali. Nagugulat. Kalahating araw. Oh, nagugulat si misis ko. Aba, ito ka na, nagluluto ka na pala. Somehow, naging good siya Nawalan ako ng pera. Nabawasan ako ng income. But, the time was given to me. It's like parang sinadya na naman. Binigay na naman Di ba, sabi ko nga, alam mo, kagabi nga I think napag-usapan natin. Sometimes parang God talks to you in a way that you don't understand. Yung parang nagkikwentuhan tayo tungkol sa pera na. Wala alam mo, sa hulog pare, nahirapan ako mag-budget. Kasi yung sweldo ko maliit lang. Alam mo, Jet, mag-diet ka. Di ba parang ikaw out of nowhere? Pare, narinig mo ba yung kinikwento ko? Nakikinig ka ba? Pare, nahirapan ako mag-budget. Kasi yung pera, yung sweldo sa akin binibigay, maliit lang. Oo nga, mag-diet ka. It doesn't make a lot of sense na parang, ano ba to? Hindi mo ba ako napapakinggan? Ang problema ko, finances. Without realizing, eventually, parang late na lang nagkakaroon ng realization na kaya ka pala niya pinagda-diet kasi majority ng expenses mo galing sa pagkain. So, it means, pag nag-diet ka at nagbawas ka ng pagkain, bawas ang gastusin mo, somehow, lalaki ang income mo. Diba? Pero minsan, late na natin nare-realize yan. We don't really understand until such time na may mangyari to make us understand. So yun, going back dun sa ano natin. And going back, siguro motivation. I started to have this motivation. Actually, medyo mahaba itong sa akin, pero siguro I'll just keep it short. Kasi, dalawa na yung anak mo, pre. But, yes. Diba? My first motivation is, if I don't do anything today, eventually, I know that, meron kasi akong bunsong anak. So, I know that my youngest son will probably suffer in a sense of financial struggles. I mean, aalagaan niya talaga yung kapatid niya Talagang wala siyang choice but to take care of his brother. So, at least, dun man lang sa financial struggle. Kasi, pare, di naman tayo immortal. Diba? We all die. Eventually, we will die. Nangyayari Diba? Hindi lang natin alam kung kailan. I mean, if that happens, diba? If it happens, tanggalin ko kahit isang portion lang ng problema. Kasi yung pag-aalaga, wala na tayong magagawa. Talagang aalagaan niya na yan. Yung financial. Pero at least tanggalin mo man lang yung financial problem na habang inaalagaan niya yung kapatid niya. Diba? May pera na siya. Hindi yung inaalagaan ko na, problema ko pa ang gastusin. Hindi ko pa siya maiwan-iwanan. Diba parang, talagang parang dinagukan mo siya na hindi, bahala ka na dyan. Yun man lang pare. That's why I'm doing the best that I can so that even if I leave this world, at least somehow, hindi ko masasabing kinawawa ko din siya. And somehow, I want to build this legacy na, alam mo yon, it's my way. God gave me a gift. A gift na kung saan, dahil galing tayo sa pagiging school bukol, it was very hard for me to understand lectures. It was very hard for me to understand discussions. That's why now, He made me a teacher so that I could teach better. Kasi ang alam niya na
hirap ako umintindi. So, naintindihan ko ang struggles ng mga student na nahihirapang Tama. umintindi. That's why when I discuss subject, I make sure that everyone is on the same page. Sabi ko, I don't need to look smart in front of students. They need to understand. Gagamit ka ng mga komplikado. Diba? Gagamit ka ng highfalutin words, ng jargons. Hindi nga nila maintindihan. Pero yung knowledge, hindi mo na translate sa kanila. Yes, you do sound smart. But the question is, do they understand? Hindi. Diba? Ikaw lang ang smart sa paningin mo. Pero the people Ego around lang you yun doesn't even Minsan ego lang din. Correct. So, yun yung mga nakikita kong these are the motivations that I think is giving, yung kumbaga yung nagbibigay ng fuel or ng charcoal. Sa'yo. Yeah, to keep the fire, the Keep passion of burning. desire burning. Yeah. So yun pare, ang ganda ng mga naging discussion natin. No? Talagang kung mapapakinggan nyo talaga yung mga nabanggit namin, I'm very sure may mapupulot kayo talagang aral. Na whatever you are going through in life ngayon, just keep on going. Kasi nga, hindi mo alam na yung pinagdadaanan mo struggle, napaka-essential niyan sa papakapuntahan mo na to be a diamond or a magandang espada na talagang dumaan sa pressure na sinasabi mo kanina. Sa heat and pressure. Pero in the end, makikita mo, when you look back, kaya pala ako ginawang ganun. Kaya pala ako dumaan sa ganun. Because you had a purpose. You had a purpose. Napakaganda. Diba? At the same time, kung ibabalik naman natin yung elementary days, siguro parting words na natin. Parting words na lang natin. Okay. Kung ibabalik ko yung elementary days, the best advice that we could give others is that the end does not justify the means. Tama. It doesn't mean na ikaw ay tamad dati. Ibig sabihin, for the rest of your life, tamad ka na. It doesn't mean na mahina ka sa klase before. It means talagang wala ka nang mararating sa buhay. It's not always about that. Kasi pare, tayo, di ba? Who would have thought na these two, ito nangyayari di ba? These two idiotic persons. Napa-school bukol lang. Di ba? Who would have thought that these people have this knowledge? Ano kayo nag-aral? Wala nga kayong pinapakinggan. Takas nga kayo ng takas. Tama. Di ba? I mean, it's not about what mistakes we've committed in the past. It's about what you want to happen in your life for the upcoming days. Tama. Ano ka sa future? And what are the actions that you are taking to make that future possible? Diba? To make it happen. The end does not justify the means. I agree. Okay? Kumbaga, everybody can change. It's a matter of, are you willing to change? Tama, yan. Diba? Akin din siguro, different wordings lang, pero basically yun din eh. Kung ano ka ngayon, hindi pa yan yung final form mo. Diba? Yes. So yun, keep on doing it, trying to improve yourself pa din. Diba? Yes. Do not be afraid of taking risk. Diba? Kasi life is a risk. No matter what you do in life, risk is always associated with everything. Lahat yan, diba? Yes. If not today, kailan pa? Yes, exactly. Tama. When do you take the opportunity? When it's too late? Tama. Diba? When you're already on your deathbed? Now is the time. Yan. Okay. So anyway, on our next episode, so most probably, let's try to create probably a poll. Oo, maganda. Para Let's medyo ask may people. interaction na tayo sa audience natin. And also, we would probably be putting some guests on the upcoming Ayan na. episodes. Ito na. Yan. Ito na. Diba? We will be putting guests here, mga actual business owners, entrepreneurs, someone good in freelancing. Yan. We would also ask their perspective. Kasi, of course, in order for us to gain better knowledge, we must also ask other people, di ba, sa larangan nila. Yes. Kasi, of course, we have to also identify ano yung naging successful story. Do they have the same perspective as ours, di ba? Parang ganun eh. Yeah. So, ano yun? Expect nyo yun. Wait for that. So, anyway, thank you everyone. And this is Reforge. As the last stop flies by, no more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors. I've gone around once.